Ako si Boyboy, 17 taong gulang. Ako isang batang aralani. Nasabay ko nga akong pag-eskwela, pagsanga akong trabaho. Kaya sa semana, 2 lang ako adlaw, kag ang eskwela, kag 3 lang ako adlaw, kaya ano yung nabuli ko sa akong ginikanan. Kung ano ang ating tinalakay. Hindi ako makakonsentrate sa akong pag-eskwela. Tingnan natin si Lionel. Ma'am, absent mo siya kahapon. So anyos ako nagsimula sa pagsaka sa tulad ng pag-ani. Aga pa kami galin, mga alas 4 mata na kami, kaya pag alas 5 galakat na kami kay malayo. Malayo nga mong ginanihan. Dama ko sing ginahin mo sa bukit, kaya wala pareho sang puliglig, tanom, kuros, surod, pagkakanag. Hindi lang isang aming pinagtatrabuhan, marami. Kasi nakaabot kami sa ibang nga baryo, sa ibang nga bukid, minsan malayo man ang nakakadwa. Hindi man lang ako ang gaani, damo man ani nga pare sa amon na ang ginapangabuhay. Madamo man kagad pa, sobra pa sa amon man ang iban. Pero kami minsan iwat yun kay ako lang ang gakuan sa amon, ang gahanap. Kami yung mga manghod ko, si Gian, si Tata, si Pagong, si Bebe, si Dodoy, at si James. Kagigaw pa lang ako sa isad na utod at pagaling sa eskwelahan. Ito napasan dito tayo si Boyboy. Obligado na siya pagbulig sa amon, sa akon, pag sa mga utod. Tapos, mas lalo na isang napatay si papa niya, nagapamugo na sa pag-ani, kag pagtanong para makabulig sa amon, kag sa niya mga utod. Kaya yung mangyapon sa dating, nagatios, may minsan nagapamugon si Boyboy sa pag-harvest sang mais, tapos nag-harvest ang mani, tapos naninsinda pamugon sa iya mga manghod. Nagalako man ako paminsan-minsan sang isda na para makabakal kami sa bugas. Ako lagi lagi dapat na magtrabaho. Kaya dapat yung mga bata nito sa sulod sa eskwelahan, yung dadan. Kaya dahil lang sa kapitadon ng pamilya ninda, kaya nagabuli sila sa pamilya. Kaya ginabata ko nila sa akong katrabawan sa palayo. Okay naman ang kanyang performance. Nagpa-participate din siya sa classroom interaction. Tungkol naman sa laboratory namin, paminsan-minsan hindi siya nakakapag-join dahil kulang sa pera. Siyempre, maiwat kayo kay, di ba, amakan mo, ginasabay niya iya pag-eskwela kagaan, pag-trabaho niya, pagbuli niya sa iya pamilya, baga maiwat kayo, bagay na. Ang na-observe lang ko sa iya, maayo man tani siya galing, pero may lang siya absent. Para mo, minsan, pag nagaklase siya, nahuya siya magsabat sa iya maestra kay paano dili niya aram ang answer. Tapos, permi siya ginasinundo sa iya mga barkada. Oy, boy, bakit nabalaw ka? Bakit ngayon ka lang? Ay, Sang John, naguntat ako kay sabi sang maestra ko, balik daw ako sa 3rd year. Sabi ko naman, di na lang ako mag-eskwela kay nahuya akong magbalik. Nakaproblema ako sa TLA, Ag Science, back subject ko. Hindi ako nakapasa. Kasi mababang manubo akong sing grade na nakuha. Naiwatan ako kay minsan natiyos ko lang ang init. Minsan ginabutan pa ako sang ulan, init. Pero ginapilit ko lang kay para man sa amon. At minsan nagkakasakit ako, naubo ako, sinisipon, sakit ang ulo, marami. Masakit man isipon, amoy ni amon kamutangan, subong, anhunta kay siguro, amoy ni ang plano sa Diyos para sa amon.
dili ko man gusto na ako mga anak magtrabaho sa nirong sani, lalo na si Boy na sa maepektuhan sa niya pag-eskwela. Anon ta kay siya lang gid ang ginaasahan ko sa inda na mag-utod sa nga makabulig sa akon. Ang dapat gawin namin ay bigyan siya ng tsansa. No, mabigyan siya ng panahon. Katulad ngayon, mayroon ng mga module na para sa mga batang hindi mag-attender sa formal class. Kaya bigyan sila ng module para gawa niya o masagot niya ang mga lesson na take up during that day na wala siya. Sa paraan na mabigyan siya ng tsansa, makapagpatuloy ang kanyang pag-aaral at the same time may trabaho siya. Ang ating gagawin, magkakaroon tayo ng information education campaign about child labor. Kasi pwede nating makonsider na child labor na ang ganoong klaseng gawain ni Boboy. So pwede niyang ipamulat sa kanyang magulang na ang kanyang sitwasyon ay hindi isang ordinaryo na sitwasyon kumpara sa ibang mga bata na nag-aaral. Dahil karapatan niya ang mapag-aral ng magulang. Isang karapatan ng bata yon at dapat malaman din yun ng kanyang mga magulang. Hindi ko na naintindihan ng aking pag-aaral. Inaasikaso ko na lang yung pagtulong ko sa aking nanay at sa aking mga kapatid na hindi kami mahirapan sa aming buhay. Naisip ko na pag makapag-aral ako, sisiguraduhin ko makatulong ko sa aking mga pamilya at sa aking mga kapatid para di kami maghihirap lalo. Probably kung mabuligan gyapon ako sang plan, lalo na makakonsentrate ako sa akong pag-eskwela. Kag isa pa gusto ko hindi ko makita ako mga utod na gatios kung waya ako sa ila. Yung buligan ako sa mga batang media sa plan. So ginuplan ako pa sa principal kag istoryahan ang principal na ipasa na lang ako kag porcher ko balikan ko na lang ako sa back subject. Iyan na po na school year sa 4th year na po siya na school year. Tapos may reason kayo na dito ng balsak sa So, bilang community development facilitator ng plan dito sa San Juan, isa si Boy na simula nung pumasok yung programa na CHAP ay isa siya sa beneficiary. So, yung pagtulong ng plan ay gano'n na lang, lalo na sa mga kabataan na talagang hirap na tustusan ang kanilang magulang pagdating sa papaaral, lalo na sa high school. Ayaw ka nito pinalabot ka. Takot ako baka wala kaming makain at hindi makapag-aral ng mga kapatid. Hindi na rin ako makapag-aral dahil sinda na lang ako sa pag-atamanon kag pag-abuligan.